Hi guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay, Taurus, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. At last time, Taurus, maraming salamat at nag-comment kayo, nag-like and share kayo, and nag-request po kayo ng personal reading. Thank you po, Taurus. At doon po sa mga Taurus, last time na mga nag-send sa akin ng email na nag-request po, nag-inquire about sa Power Stone bracelet. Pasensya na po ha, katulad ng sabi ko sa inyo, talagang konti lang po talaga ang ginagawa kong Power Stone bracelet. At last time po kasi, special yun ang tawag dito, mayroon tayong solar eclipse nung April 8 and then April 9, new moon. So kaya naman po nag-offer po ako sa inyo ng buy one take one. And next month siguro pag nakapag-ritual po ako, like ng ibang zodiac sign, nag-promise din po ako sa kanila na mag-offer po ako sa inyo. Abangan nyo na lang po yan, ha? Ipopost ko po sa aking community at saka sa Facebook. Ay, nga pala guys, Taurus, pasensya na ha yung aking Facebook po kasi na-reach ko na po yung 5,000. Hindi naman ako pwedeng hindi ko naman pwede alisin yung mga dati kong friends, di ba? Yung mga kliyente ko doon. Kaya follow na lang po kayo, ha? Salamat ha, Taurus ha. Pasensya na. Okay, ngayon aalamin natin ang iyong kapalaran. Ano ba ang mga malaking pagbabagong darating sa iyo, no? So, lahat ito upright, ha? Show the world the real you. Oh, full moon na yung Aquarius. Show the world the real you. Hapat tayo ng isa, Taurus. Taurus, matigasin ka ba? Matigasin. Matigas ba ulo mo, Taurus? Oh, Taurus, may sungay eh. Ayan, nagagalit si Taurus. Conclusions are within reach. Full moon eclipse. Okay. Hindi, mabait yan si Taurus. Pero alam mo, Taurus, na nakikita ko sa iyo, kita pa ba sa screen? Sorry ha, pagka mukha ka namang siguro tingin sa'yo ng tao, tahimik ka. Tahimik. Pero, Taurus, nakakita ko sa'yo. Maaaring hindi lahat sa inyo ha. Pasensya na. At pasensya na rin ako if ever na makasabi ako ng negatibo ha. Pasensya na ha. Nagpapauna na. Nakakita ko sa'yo, meron kang itinatago pang lakas, Hindi mo pa na ilalabas yan, Taurus. Hindi pa. Masasabi ko rin na ikaw, Taurus, siguro mahal mo yung sarili mo. Or baka yung iba sa inyo, narcissist. Kakaibang pagmamahal sa sarili ang nararamdaman ko dito. Baka yung ibang tao, sinasabi na conceited, yung mga ganong klaseng pagmamahal sa sarili. Okay. Rain, truth. Rain, truth. Pero nagpapayong ka dito ha. Maging honest ka, Maging honest ka, Taurus. Kailangan mo ng dito eh. Naghahanap ka siguro ng taong masisilungan mo. Hindi ikaw ang nagpapayong, ikaw ang naghahanap ng masisilungan. Dahil may ugali ka ditong alam mo, Taurus, ayokong sabihin pero ikaw yung tipo ng tao na gagalang lang sa isang tao kung itong taong ito ay karespe-respeto. Alam mo yun? Halimbawa, yung isang tao na kilala mo, kung boss mo siya, rerespetuhin mo lang. Kung isa siyang may katungkulan, rerespetuhin mo. Pero yung other than that, hindi mo rerespetuhin. Meron kang ugaling ganon. Nakakita ko sa'yo. Baka yung ibang sa inyo, ibang Taurus, ang mas gusto nyo, mag-isa lang kayo. Parang, pag may lumapit sa inyo, parang, hindi.
okay lang ako, parang ganon. Kasi nga, more on, gusto mo lang sa sarili mong company. At nakikita ko sa inyo, no? Kasi ito sabi, truth, di ba? So, malamang yung iba sa inyong Taurus, ano kayo, ang tawag dito, mataas ang pride. At hindi mo hindi ka halimbawa, meron ka makikilalang tao, hindi ka agad-agad, hindi mo agad-agad sila acceptin, yung ganun. Meron kang guard. Yun ang nakikita ko dito sa'yo. Tingnan mo naman yung itsura niya. Aba naman, ikaw na nga itong inaalok ng ikaw na nga itong inaalok ng, payong. Pero yung itsura niya, parang, parang ganyan pa siya. So, eto, ang validation ko dito, hindi mo agad ina-accept yung taong lalapit sa'yo. Or, bawa, sakay siya. Sorry, sa company, merong, for example, ikaw ang bagong pasok, tapos merong magtuturo sa'yo. Or merong, pwede rin vice versa, merong bagong pasok, tapos friendly, nagtatanong sa'yo, pero parang aloof ka. Ganun. Meron kang ganung klaseng, pag-uugali. Yan ang nakikita ko sa'yo. Pero malamang yung iba sa inyo, tahimik, matalino siguro, kasi may dalang libro Mahilig siguro kayo mag-aral, or may pinag-aralan, yung ganun. At, tingin ko sa'yo, Taurus, ayaw mo na, yung, binibigyan ka ng limitasyon, bawa yung damit mo, ganyan. Bawa may karelasyon ka, tapos pagkasabihan ka ng ganito, ganyan, pagbabawalan ka, bibigyan ka ng limitasyon. Parang, ano ba naman yan? Ganun. Kailangan pag sundin kita, ganyan. May ganun kang klaseng ugali. Oh, reverse, 6 chakra. Ano ka nga, kasi pag ganito dapat, baka yung iba sa inyo, hindi nyo na i-voice out yung gusto nyo sabihin. Hindi nyo na ilalabas. Sa loob nilang, iniisip nilang, pero ang totoo, mukhang ano ba? Reverse door to romance. Meron tayong dalawang, tabi ko nga lang muna ito. Door to romance, 6 chakra, Archangel Metatron. Alam mo, hindi mo fina-follow yung intuition mo, kasi reverse tayo ganyan, dito ko lang yan, hindi ko na bubuhatin siya. So, Taurus, alam mo, nakakita ko sa'yo, yung, katulad na sabi ko kanina, diba? Yung pagka, sa mga tao ba, hindi ka masyado maging kaibigan man, hindi deep yung relationship ng nakakita ko dito Kasi nga para ka nga naglalagay ng boundary, para kang, ikaw mismo ang nagbibigay ng motibo na para magkaroon ng magkailangan, yung ganun, alam mo yun. Naiilang tuloy sa'yo yung tao, imbis na kahit na friendly ka nilang ina-approach, ikaw yung parang umiiwas, uy, teka lang, parang ganun. Hindi pa tayo ganun ka-close friend. So, yung nakikita ko. At, pwede pa dyan, door to romance. Malamang yung iba sa inyong Taurus, mas marami kayong, majority sa inyo, yung karelasyon nyo is matanda sa inyo, yung edad. Parang, hindi lahat naman, kasi, ang nakakita ko kasi dito, parang, yun nga, kung hindi ka respeto ng tao ito, parang hindi mo mamahalin, hindi mo ibibigay sa kanya yung iyong pagmamahal, Actually, angel number 33 yan, Sinasabi dito kasi, honest expression. Hindi mo na ilalabas yan, yung pusong yan, 'di ba?
yung puso nasa loob na may na may kandado. Pero ano ba to? Open naman siya, 'di ba? Pero kahit hindi siya open, kahit nasa loob siya ng bird cage, yung puso, 'di ba? Tumatalsik, lumalabas, di ba reverse siya? So meaning hindi mo na napapaabot doon sa taong 'yun. Kaya imbis na nag-open sa'yo yung parang door na parang closet, hindi, naka-reverse kasi. So dito ko nakakita na yung iba sa inyo, mataas ang pride, ayaw magsabi, ayaw ilabas ng, totoo naman, type mo yung isang tao, hindi mo na ilalabas, kasi nga, iyon. At para sa iyo, mas binibigyan mo ng importansya yung first impression. Ganun ka. Nagsisimula ka dun. Tapos pag maganda yung yung impression mo, then okay. Pero pag hindi mo na-typean, yung hindi naman galit, bawa sa first meeting nyo, hindi mo nakita yung magandang expectation mo, Hindi maganda yung first impression mo sa taong yun. Parang yung kung ano yung nakita mo sa kanya ng first meeting nyo, parang forever mo na dala-dala yun. May ganun kang klaseng ugali. Parang wala na, kung negative ang image niya, parang forever na negative hanggang sa bumawi itong taong to na para ma-switch yan sa pagiging positibo. Parang ang hirap mo naman ata. Ang hirap mo naman ata hindi to. Yung iba sa inyong Taurus, just for example, ikaw yung lalaki, tingin ko sa iyo, ganun ka. Yung pagka once na meron ka niligawan, tapos ang tawag dito, binasted ka, tingin ko sa'yo, hindi mo siya magiging friend yung dati mong niligawan. Tingin ko talagang totally out of, na siya, out of your picture, out of your world, wala na siya roon. Ganun na nakikita ako sa'yo. Yung iba naman sa inyo, yung iba sa inyo, parang, ay sige, wala na ako ibang makita kaya for the meantime, ligawan ko na lang to. Yung ganun. Eto na lang muna. Meron kayong ganyang parang easy na pag-uugali. Kasi di ba pag dapat, hindi ko alam kung ilang taong kayo dito, Siguro kung mga teenager pa kayo, mga puppy love, acceptable yung mga ganyan, Pero kung matanda na kayo, nasa edad na kayo ng 25 pataas, pero syempre, pag ganyang mga edad na hindi naman kailangan, long-term na relasyon ang dapat pasukin, kung papasok ka rin lang sa isang relasyon. Pero dito nakikita ko sa'yo, parang ka lang, para ka pang, siguro, kung sasabihin na natin nasa 30 above ka, tapos yung mo, parang, ano ba masasabi na, playboy, playgirl, or hindi ka talaga, seryoso sa relasyon muna, parang hindi pa doon muna ang mo, ang motibo mo. Parang chill-chill lang, fun-fun lang, ganun. Kaya naman, ang isa ko pang validation dito, parang, ay, ano ba naman to, napaka-presko, yung ganun. Kaya babae ka, kay lalaki, ganun ang dating, So, meron ganyang enerhiya akong napipick up dito, Pero alam mo, yung iba sa inyo, siguro dati nagkahiwalay kayo, may na-realize kayo dito, kaya, ayan, sinundo nyo. Inaamo nyo. Nagre-request kayo ng, makapagbalikan. Kasi nga, yung iba sa inyo, parang siya. Yung iba sa inyo, mataas kasi yung pride. Tapos siguro, natamaan yung pride nyo, Parang, mahal niyo siguro tong taong to, pero hindi ganon kadali para na mawala sa inyo. Baka siguro inisip mo pag hindi kayo marami siguro sinasabi yung tao mo sa kapaligiran mo, kaya natatamaan din yung pride mo, kaya ginagawa mo na lang, balikan na lang itong, kaya kung balikan ko na lang to, yung ganon. Marami sigurong nagkakagusto dito sa person mo, na natatamaan din yung pride mo. Parang
dati kayo, tapos nung nagkahiwalay kayo, nakita mo merong mga nag-court sa kanya, mga ibang tao nag-a-approach sa kanya na super na-insecure ka siguro dito, ano? Yan ang nakakita ko sa'yo. Maaring iba sa inyo ng ano kayo, no? Nag-double cross. Tingnan pa natin kung ano pang lalabas sa baraha. Pero alam mo, tingin ko sa iyo, matalino ka talaga, Taurus, ano? Yung iba sa inyo, ay hindi ako matalinong Taurus, huwag ka mag-alala. Ngayon pa lalabas yung katalinuhan mo. Oops. Ano yung lumalabas? Queen of Pentacles na reverse. Ngayon pa lang lalabas ang ano mo, ang katalinuhan mo, yung skills mo, ano. Baka hindi mo pa ang tawag dito, hindi mo pa kilala ang sarili mo kung ano ba talaga ang kakayahan mo. Mahilig ka ba sa sa color green or purple? Yan ba ang mga yan ba ang mga color na gusto mo? Or baka naman red? Yung iba sa inyong Taurus, Queen of Pentacles. Malamang na gusto mo yung makisalamuha sa tao, pero not as a friend or maging deep relationship. More on, gusto mo lang ang tawag din maka-absorb ng mga, pag-uugali nila, yung way ng kung paano sila makikipag-relasyon sa isang tao, impormasyon, yun. Sorry. Ay, ano ba yan? Meron. Ay. Ito na lang, kuhanin na lang natin. Tingin ko gusto mo lang yung impormasyon. Sorry, Taurus, nag-ring kasi yung phone, as usual. Pasensya na. Okay. Hindi mo kasi pinapakinggan ng mo, Taurus, yung sarili mong intuition. Actually, malakas ang kutob mo Pagka meron ka naisip na na ang tawag dito, ay itong tao to hindi mapagkakatiwalaan to, ay itong taon to ganito ang ugali nito, which is tama naman. Kaya lang, more on ang nangyayari sa'yo, nagiging ka na hindi ka na realistic. Masyado ka nang parang yung pag-iisip mo, nauuwi ka na sa daydreaming, sa sarili mong Ang nakakita ko sa'yo sa dito, no? Kasi ito, Queen of Pentacles. Maganda ka sana rito ayan Meron ka pa dito ang katabing ibong Adarna. Materialistic ka, Materialistic. Pero kahit anong kasi reverse. Tapos eto. Alam mo, itong dalawang to, at saka itong conclusions are within which show the world the real you. Hindi mo na ipapakita kasi ang tunay mong pag-uugali. Mas nangingibabaw sa'yo yung insecurity, yung pagiging self-centered mo, pagiging seloso. Alam mo yun? Tapos meron kasi, karma rin to Karma ang nakakita ko dito sa'yo. Actually, dito sa mga baraha mong ito, dapat lumalabas na dito ang soulmate mo Kasi meron ka ng new beginning. Dapat mag-open, kaso reverse di ba? So, mag-open dapat new beginning in love. Pero, ang mangyayari, madidelay. Ito ang malaking pagbabago. Kung naghahanap ka ng love, nag-iintay ka, then madidelay. Malamang na mapostpone pa to. Kasi nga, naandito yung negatibo yung nakakita ako dito sa iyo Alam mo kung nakatituloy yung pisngi ko sa iyo, Taurus. Kung meron kang trauma sa past, meron kang pangit na karanasan, hindi, syempre,
sa past mo, hindi ka nakapag-decide, hindi ka nakapili ng tama kung between lovers, work, or family. Ano ba? Ano ba yung dapat ng pagpilian mo na hindi mo napili, na pinagsisisihan mo, na nauwi siguro sa trauma para sa'yo? Hindi mo kailangan bitbitin yan forever, ano? Natural lang na magkamali. Kaya nga kailangan natin dito sa mundong ito, meron tayong pinagdaanan, meron tayong mga nagawang hindi magaganda, nasaktan na tao, or tayo nasaktan. Kailangan kasi dito, forgive. Forgive, tapos free yourself sa karma. Hindi mo na kailangan para mas gumana yung intuition mo. Kasi naging sarado eh. Pagka hindi ka naka-align talaga dito, magsasara ang mga chakra mo. So, kailangan mo dito, ma-align ng sarili mo. Okay? Ano ba insecurity nga ang nangingibabaw sa'yo dito, Kuha tayong 3 na lang. Ayan. Alam mo, Taurus, dito ko nakikita, yung halimbawa, kayo, magpapamilya kayo. Obvious naman kung titingnan mo, ikaw rin mismo, kaya mong i-validate yan, yung mga old picture nyo, nagkikwentuhan kayo. Eto, 3 sila. Pero ako, ang validation ko dito, malamang na hindi sila 3, ikaw. Lahat ito, ikaw yan. Meron kang nilalabas na ganitong memory, meron kang nilalabas na album, tinitingnan-tingnan mo. So, meaning, past kasi ang nakalagay, di ba? So, binabalik-balikan mo yung past mo, which is yun ang trauma mo. No? Kaya dito, yung imbis na meron ka ng panibagong new love, kasi nga sarado yung door to romance, sarado, di ba? Naka-reverse kasi siya. And then, eto rin yung chakra, which is eto rin kasi, dapat, nababangga ko yung card. Etong fog, ang meaning din kasi nito, dapat mental clarity. Hindi mo na ilalabas yung, kasi nga fog Kasi bakit? Ito, dapat yung intuition mo, meron ka ditong meron ka nakikita mo yung vision mo. Meron kang vision sa future, meron kang vision sa sa relationship mo, maging romance man o hindi, sa mga tao. Which is hindi mo nakikita, kasi nga fog. 'Di ba? And then, ngayon, ito ang dapat mong harapin sa near future mo. In the near future mo, ito yung crossroad. Ano ba yung crossroad? So, dito, magmimit kayo. Kung sino man yun. Kung siya yung romance mo, kung person mo, asawa mo ba siya, na meron kayong alitan, or co-worker mo, kahit ano pang relasyon ang meron ka dito, Taurus, dito kayo magmimit dapat. Which is, para magmeet kayo, syempre, kailangan alisin mo yung mga fog na yan, di ba? Ayusin mo itong 3rd chakra mo, yung vision mo nagko-close, di ba? Para hindi ma-delay itong romance mo, kung anumang relationship ang meron dito. Okay? Kasi dito napaka-negative Napaka-negative dito. Which is, eto na ang payo sa'yo ng baraha. Naget mo ko, Taurus? So, meron darating sa'yo in the near future, pero kailangan trabahuhin mo. You need to make effort para kasi ano ba masasabi ko siya, Taurus, ang future natin, yes, meron tayong mapipredict, meron talagang nakatadhana, meron kasi tayong kontrata, meron tayong mga taon dapat makilala natin sa itong crossroad na to. So ngayon, imbis na makikilala mo yung taong yan, ikaw mismo ang nagsasara, 'di ba? Pag nagkita kayo, nagtagpo na kayo ng taon, ng kung sino man yan, at meron kayong soul contract, meron ka pa rin namang free will. So, pwede kang umiwas dito kung ayaw mo, di ba? Pero, meron talagang taong nakatadhana na may kaganapan na magaganap sa inyo. Okay? Pero, bago kayo magtagpo dito, kung ikaw mismo, hindi mo inaalis itong fog, malamang na hindi kayo magtagpo dito. May tendency. Kasi hindi mo nakakita yung daan Kahit na sabihin mong meron kang lamparilya, hanggang dito lang ang liwanag na nakikita mo, pero dito may fog. Kailangan yung vision mo maging klaro. Kung ano ba gusto mo sa buhay mo. Yun Okay? So, ito ang nakikita kong
darating sa'yo na ikaw mismo kaya mong baguhin yan. Which is eto, yung mga negative na pag-uugali mo. Ano ba yung mga negative na pag-uugali mo? Which is, yun nga, andito, self-centered ka, di ba? Selosa, seloso, insecure, greedy, materialistic. Baka yung iba sa inyo, gold digger pa kayo, ano? Kasi nakakita ko gold dito gold yung tasa. Sorry ang tawag dito, napaka negative. Baka yung ibang Taurus kasi eto, sword, di ba? Baka inggitera kayo. Inggitera, makasarili. Yung iba naman sa inyo, simpleng boring lang kayo sa love life nyo. Kasi kulang nga kayo sa excitement. Tapos parang siguro yung iba sa inyo, mas pinoprotektahan nyo agad yung sarili nyo. Pinoprotektahan nyo, hindi pa kakilala yung tao Hindi pa nyo nakakausap nag-ano agad kayo. Meron kayong ganong klaseng hindi lahat yung iba. Yung iba naman sa inyo, hindi kayo mahirap kayong pumili. Hirap kayong pumili. May ganon kayong klaseng pag-uugali Siguro yung iba sa inyo, pipili pa yung magulang nyo or yung kapatid nyo na nakakatanda or kamag-anak nyo. Yung ganyan. Ay, hindi. Huwag ka makapag-boyfriend dyan. Ganyan. Ito ang piliin mo. Ito, kababata mo pa to. Ang kilala natin to, kapitbahay natin. Kumbaga yung yung kakilala na ng kamag-anak nyo na ito ito maganda sa'yo para makapag-asawa ka. Ganyan. Kilala na namin yan kasi tatay niyang barangay or politiko. Ganyan, Alam mo naman sa Pilipinas. So, may mga ganyang sitwasyon ka, Taurus, which is, para dumating itong person na to, kung anong relationship ang meron ang gusto mo, hinahangad mo, kailangan alisin mo yung mga negatibo mong ugali. Kailangan, hindi ko alam kung ilang taong ka, pero yan ang sinasabi sa ng baraha Wala na akong ibang masasabi, kundi yan lang siguro, At saka, I'm sorry, yung iba sa inyo, kung meron na kayong karelasyon, isipin mo, sino bang priority mo? Ang karelasyon mo ba? Family mo ba? Sino ba ang dapat mo i-prioritize? Tsaka mag-isip ka ng long-term relationship, or long-term relationship, long-term goal. Kasi darating na mapupunta ka sa crossroad Yan ang sinasabi sa iyo. Additional tayong para hingi tayo ng advice sa higher dimension. Spirit guide, anong may advice mo dito kay Taurus? Kasi negative yung kanyang pag-uugali. Spirit guide, bigyan mo ko na mensahe para kay Taurus. Ano bang may advice mo dito? Jajang. Ganito ko nilabas, reverse siya. See, reverse din siya. Taurus, alam mo, kasi crossroad, diba? Tas eto, nakakita ko yung mga family. Malamang yung ibang Taurus, magkakaroon ka ng separation dito. Separation sa family mo siguro, or separation sa karelasyon. Kung ikaw ang Taurus na may karelasyon na, malamang na magkakaroon ng breakup, separation, dahil siguro hindi na rin makakatiis ng yung person mo sa pag-uugali mo ng ganyan. O kung ayaw mo dahil negative, gawin na lang natin vice versa. Kayo nang bahalang mag-adjust, okay? So, sa madaling salita, meron ako ditong nakakitang, kasi dito may fog, di ba? Separation ang nakakita ko dito sa tatlong barahan to. Malamang na may maaanod na palayo sa'yo na ikaw manghihinayang ka rin. Kasi it's either na
siya ang piliin mo, yung naanod na naging separation kayo or family. Kasi nga, meron din tayong swords dito, no? So, mahirap sa'yo. Difficult choices ito sa'yo. Hindi ka makapag-choose ng between lovers or family or work. Kaya, no choice ka, kaya palalayain mo itong person na to. Or, hindi mo ipaglalaban, parang, sige na, parang at the same time, kasi insecure ka rin, may selos-selos, may away-away, may maraming complicated na kaguluhan, mga sitwasyon na ganyang kaganapan, kasi nga nasa crossroad ka eh. It's either na kung sino pipiliin mo, nasa sayo yan. Pero ang sinasabi, ito kasi, ito ang pinakamensahe ng ating galing sa higher dimension, kindred partnership, a consciousness of luck. Consciousness of luck. Okay. So, kung ano man ang mga negatibong pag-uugali ang meron ka, at lalo na kung meron kang dito sa past mo, kasi dito yung truth, di ba, nakalagay. So, alamin mo yung katotohanan sa sarili mo. Kung hindi mo kaya maging honest sa person na to, maging honest ka sa sarili mo. Then, doon mo makukuha ang kasagutan. Yan ang sinasabi sa ng higher dimension. Or ng ating gabay, or ng iyong higher self. Unang-una, alam mo naman na yung ugali mo kung ano yan. So, kailangan pag-aralan mo. Diba? Tapos, kung malaman mo na kung ano yung ugali mo, nasa sa'yo yan kung babaguhin mo o hindi. Pero itong sinasabi ko sa'yo, malamang na merong separation talaga ang mangyayari. Mapapalayo sa'yo kung sino man yun. Kung mahal mo ba sa buhay mo, romance relationship ba yan, or simpleng family lang, mapapalayo yan. Maanod yan. Yung iba sa inyo talagang total breakup, or hindi mo na talaga tatanggapin itong person na to. Dahil yun nga, parang meron kang trauma, hindi nakakita ko sa dito, kung meron ka, ikaw ang Taurus na merong trauma, nung daradala mo pa hanggang ngayon, ikaw yung taong tipo hindi marunong magpatawad, at pabalik-balik yung ganong trauma nga, So, kaya, ilag ka sa tao sigurado ito, ganun din yun. Parang ginajudge mo agad. Kaya, ikaw lang sumasarado ng pinto, imbis na darating ang new love, new beginnings, madedelay or mapopostpone or baka totaling wala na. Maaanod na lang siya, doon na. Pero later on, marirealize mo, ay, kailangan ko pala siya. Ay, wala na, napalayo na, naanod na doon. Kaya hindi mo na nakita kasi puro fog na. Tapos ngayon, ayan ka na, nasa crossroad ka na. Kaya lahat tayo, hindi lang ikaw Taurus, lahat tayo kailangan suriin natin ang ating pag-uugali, meron tayo makita sa ating pagkatao, at ma-realize natin yung ating pagkakamali, yung naging pinasukan nating relasyon, samahan, maging coworker man, maging family member man, maging love life man, dapat alam natin yun. And then, pag nalaman natin, mag-adjust tayo kung ano ba ang negative natin. And most of all, tanggapin natin na magpatawad tayo ng tao, lalo na pagka kasi hindi rin naman natin alam kung sila talaga ang nagkamali, di ba? Ito ang mensahe sa iyo ng higher self mo. Hindi mo rin alam, baka ikaw Taurus, hindi mo rin na-realize, dahil sabi ko nga kanina, mataas nga ang pride mo, or baka ayaw mo lang aminin, yung ego mo, Kaya yan ang sinasabi sa iyo ng higher self mo. Suriin mo ang sarili mo, at tanggapin mo, magpatawad ka. Okay? So, kung hindi ka dahil yung karma mo, pabalik-balik na lang. Imbis na magkakaroon ka ng experience dito sa mundo natin, sinasarado mo ang pinto, kaya hindi ka nakakapag-experience. Ang dapat kasi dito, kung meron kang karma sa past, meron kang mga pangit na ugali, alamin mo kung ba't naging gano'n ang ugali nila sa'yo. Malamang na ikaw rin meron kang ginawang pag-uugaling hindi maganda, kaya na-trigger din sila. So, sa mga ganyang, alamin mo. Okay? Consciousness of luck. Kailangan alamin mo yan. Christ consciousness ang lumalabas sa isipan ko. Then pwede materialistic kasi yung iba sa inyo,
Kung yan ikaliligaya mo, then maging materialistic ka. Kaya nga lang, makakabuti na dapat wala kang matatapakan dito, ano? Maging ano ka. So, yan na lang ang masasabi ko sa iyo, ha? Taurus, ikaw nang bahala mag-ano dyan. Masasabi ko dito, forgiveness, para maging free ka sa karma mo, sa trauma mo. Ano? Magpatawad ka na lang ng tao. Okay? So, Taurus, hanggang dito na lang ang iyong reading. Maraming salamat sa oras na inilaan mo. Namaste po. Bye-bye.